na huminga ng malalim ngunit hindi maitago ang sobrang taba. Sinubukan ni Anya ang mabulaklak na damit, ngunit lumalabas pa rin ang taba. Sinubukan niyang magsuot ng pulang damit at lalo pang naging halata ang mataba niyang tiyan. Sinipa ni Anya ang aparador gamit ang kanyang paa, sinusubukan niyang maisuot ang masikip na damit. Minsan bumabalik siya para tingnan, natatakot na malaman ng boyfriend niya. Nakasuot ng puting damit, pagka-squat ko pa lang ay napunit ito. Sa wakas ay napili ang tamang damit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating sa pinto ang nobyo ni Shenia. Pagtingin sa chubby na katawan ni Anya, natigilan si Shenia at hindi alam ang sasabihin. Tumalikod siya at umalis nang hindi lumilingon. Nagmamadaling paliwanag ni Anya sa nobyo. Binuhat siya ni Shenia ng mataas. Pagkatapos maghalikan, iniwan siya ni Shenia at umalis. Hinabol siya ni Anya na naka-party dress. Pagdating sa party, nakita ni Anya ang isang hot girl na papalapit sa nobyo. Maagap ding tumugon sa kanya si Shenia. Pumagitna si Anya sa dalawa at hinalikan si Shenia para ideklara ang soberanya. Nakita ng mga kaibigan ang tiyan ni Anya at inakala nilang buntis siya ng ilang buwan. Habang pinapanood si Anya na nilalamon ang pagkain, sa wakas ay hindi na ito napigilan ni Shenia. Nagreklamo siya na kumain siya ng sobra. Laging kumakain ng walang tigil. Hindi alam kung paano kontrolin ang timbang. Pagkatapos ay nag-alok si Shenia na makipaghiwalay sa kanya. Pinalayas si Anya sa bahay. Makakauwi lang siya sa bahay ng kanyang ina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may kakaibang lalaki dito. Pagkatapos ng pagpapakilala, nalaman ni Anya na ang taong iyon ay kasintahan ng kanyang ina. Nang makita ang kanyang malaswang hitsura, napuno ng pagkasuklam ang mga mata ni Anya. Regulang umiinom ng alak. Ito ay malinaw na ang pinakamalaking minus point. Hindi makayanan ng pagmamaktol ng kanyang ina, nananatili na lamang si Anya sa balkonahe ng bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Nagsimula siyang sumuko sa sarili. Araw-araw akong nagsusurf sa profile page ng ex-boyfriend ko. Tinayuhan ng matalik na kaibigan na sinatalya si Anya na subukang magbawas ng timbang upang sorpresahin ang lahat. Pagkarinig nito ay nanambalik na ang loob ni Anya. Desidido siyang magbawas ng timbang. Kumpiyansa na pumunta si Anya sa gym. Nang makita niya ang iba na nagsasanay ng kanilang mga binti, ginaya rin niya ang mga ito. Pero sa sobrang pagod niya, nag-iba siya ng diskarte. Sa huli hindi pa rin pwede. Hindi niya makontrol ang isang simpleng treadmill. Mabilis na magpanggap na gumagawa ng mga push-up upang maiwasan ang kahihiyan. Patuloy na nagbabago si Anya ng mga kagamitan sa pag-eehersisyo. Sa wakas, natuwa siya at natimbang ang sarili. Nang makitang hindi bumababa ang kanyang timbang, nagpa siya si Anya na baguhin ang kanyang pamamaraan. Naglagay siya ng weight loss cream sa buong katawan niya. Pagkatapos ay balutin ng mahigpit na may plastic wrap. Kumain nga pala ng potato chip. Pagsapit ng hating gabi, hindi na nakatiis si Anya. Palihim niyang binuksan ang refrigerator. Para siyang nakakita ng isang paraiso sa lupa, patuloy siyang kumukuha ng maraming pagkain at naghanda para tamasahin ito. Narinig ni Natalia ang ingay at lumapit. Ang problema pala ay bunganga ni Anya. Mula noon, tubig na lang ang naiinom ni Anya at hindi kumain ng kanin. Pero bilang pastry chef, paano ba matiis ni Anya na makakita ng mabangong cake araw-araw? Nang makita ang strawberry cake sa mesa, nag-alinlangan siyang naglakad pabalik-balik. Hindi mapakali sa loob. Napatingin si Anya sa maliliit na mata sa cake, hindi mapigilan ang kanyang na. Sa huli, kinain niya ang cake. Dahil dito, pagkatapos kumain, sinisisi niya ang sarili. Nag-sign up si Anya para sa isang grupo ng pagbaba ng timbang. Nagsalit-salit ang mga babae sa kanilang mga problema. Halimbawa, hindi mo maaaring hawakan ang iyong dila o hawakan ang iyong mga binti. Tanging ang matabang tao na si Kolya ang maaaring maglabas ng pinakamahalagang punto. Iniisip ng lahat na hindi sila mataba kaya kumakain sila ng walang disiplina. Nagdudulot ito ng patuloy na pagtaas ng timbang. Kung nais mong matagumpay na pamayat, dapat mong mapagtanto na ikaw ay isang taong mataba. So mataba akong tao, ikaw din. Mataba din siya. Hindi matanggap ni Anya ang katotohanan, nagkunwari siyang sinagot ang telepono at umalis. Sinundan siya ni Kolya. Pagkatapos ng kaunting pangungumbinsi, nagpa siya ang dalawa na subaybayan ng proseso ng pagbaba ng timbang ng isa't isa. Sabay silang nag-jogging. Noong una, 2 minuto lang ay hindi na kinaya ni Anya. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsasanay, unti-unting tumaas ang oras ng kanyang pagtakbo. Si Aya ay unti-unting umangkop sa intensity ng pagsasanay na ito. Araw-araw nakakapagod. Sinusubukan ni Anya na kontrolin ang kanyang jeta. Tumakbo mula sa parke hanggang sa dalampasigan. Pagkatapos ay tumakbo mula sa dalampasigan hanggang sa tuktok ng bundok.
Matapos ang isang buwan ng masipag na pagsasanay, nabawasan si Anya ng higit sa 30 kilo. Nakasuot ng sexy na swimsuit, confident na hinanap ni Anya ang dating kasintahan. Pagtingin sa sexing ex-girlfriend, nanlaki ang mga mata ni Shenia sa gulat. Patuloy na kumapit si Anya kay Shenia. Hindi rin nalabanan ni Shenia ang tukso. Inihayag niya ang kanyang maskuladong kalamnan. Nang makaramdam ng pagmamalaki si Anya, daang lumapit ang mainit na bagong kasintahan ni Shenia. Tulad ni Anya noon, diretso siyang pumagitna sa dalawa at nagdeklara ng soberanya. Parang na-offend si Anya. Nagpunta siya sa bar at nalasing at muntik ng madala ng manloloko. Sa kabutihang palad, lumitaw si Kolya sa oras. Magiliw niyang inalagaan si Anya. Sinabi niya sa akin ang dahilan. Dahil nag-iisang anak na babae si Anya, mula pagkabata ay kulang sa pagmamahal ng kanyang ama. Kaya siya ay ganap na umaasa sa kanyang kasintahan. Dahil sa kanyang masikap na paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Anya ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay may bagong pamilya. Hindi naging maayos ang usapan ng dalawa. Parang pareho silang nagbubulungan. Ikinwento ni Anya ang mga alaala sa pagitan ng mag-ama, ngunit binigyang pansin lamang ng kanyang ama ang palakaibigang kilos ng kanyang munting anak na babae. Upang ayusin ang relasyon ng mag-ama, pumunta si Anya sa kanyang ama. Ngunit pinaghalo niya ang gasolina at tubig. Tumakbo palabas si Anya na apoy ang puwet. At ang kanyang ama ay nagmamalasakit lamang sa nasunog na sana. Wala siyang pakialam kung nasugatan ang kanyang anak. Gusto ni Anya na magtapat kay Natalia. Sinabi ni Natalia na kailangan niyang pumunta sa lungsod upang ituloy ang kanyang karera. Nakiusap si Anya kay Natalia na huwag pumunta. Napakalungkot niya ngayon at kailangan niya ng makakasama niya. Biglang nagalit si Natalia. Sinisisi ni Natalia si Anya sa pagiging makasarili at sarili lamang ang iniisip at hindi iniisip ang iba. Si Natalia, na nag-aalaga sa kanya, ay naantala ang paglalakbay. Laging kailangang tulungan ni Natalia si Anya na linisin ang magulo na larangan ng digmaan. Masyado akong abala para gumawa ng ibang bagay. Diretsyong itinaboy ni Natalia si Anya. Sinabihan ni Natalia si Anya na lutasin ang problema kung may problema siya. Mungting na lang sarili ni Natalia bilang isang basurahan na puno ng kalungkutan. Nang marinig ang pamumuna ni Natalia, nanatiling tahimik si Anya at walang sinabi. Umalis siya na parang nawawalang kaluluwa. Naisip ko na ang pagbabawas lamang ng timbang ay malulutas ang problema. Sa hindi inaasahan, ang problema ay dahil sa iyong sarili. Buti na lang at nasa tabi niya si Kolya para alagaan siya. Binigyan ni Anya ng halik si Kolya. Akala ko ay dumating na ang aking tagsibol. Ngunit nang maghanda si Kolya ng mga sariwang bulaklak para kay Anya, dumating si Shenia. Iniwan niya ang mainit niyang kasintahan at gustong makipagbalikan kay Anya. Binigyan ni Shenia si Anya ng isang bouquet ng wildflowers sa gilid ng kalsada. 2 taong naghahalikan. Nakita ni Kolya ang eksenang ito. Nabitawan niya ang bouquet ng bulaklak at dahan-daang umalis. Sa wakas ay nakuha na ni Anya ang kanyang hiling. 2 taong nakahiga sa kama at nag-uusap. Ang dating proposal ni Shenia na makipaghiwalay ay naging motibasyon ni Anya para pamayat. Sinabi ni Shenia na talagang gusto niya ang figure ni Anya ngayon. Pagkarinig nito ay tumalon si Anya. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mga paghihirap nitong mga nakaraang buwan. Pumakto si Shenia na parang walang kinalaman sa kanya. Kaya naman nag-away ang dalawa. Nagbihis si Shenia at umalis. Iniwan na naman si Anya. Iniuwi ng nanay ni Anya ang kanyang kasintahan. Ipinagyayabang niya kay Anya na niligawan siya ng kanyang nobyo. Ngunit pinalayas ni Anya ang kasintahan ng kanyang ina. Ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman sa kanyang ina. Sinabi ni Anya na hindi magandang bagay ang pagiging magkapareho ng mga nobyo ni nanay at tatay. Narinig ito ng boyfriend ni Mama. Tumalikod siya at umalis sa pagkabigo. Nasasaktan din ang kanyang ina matapos marinig iyon. Pero walang paki si Anya. Mukhang naiinis pa si Anya. Gusto niyang hanapin si Kolya na mapagsasabihan, ngunit wala itong pakialam sa kanya. Dahil hindi nagsisi si Anya at hindi alam kung paano mahalin ang sarili, labis na nabigo si Kolya. Naglabas si Kolya ng isang makentab na mansanas. Parang mansanas daw si Anya. Makentab ang labas pero sa loob ay wala. Nang matapos siyang magsalita ay malamig siyang umalis. Sa wakas ay napagtanto ni Anya na kasalanan niya ang lahat. Nakahiga siya na nalulungkot sa bukid. Matulog ng walang malay hanggang sa susunod na umaga. Papalapit na ang mga ani. Sa kabutihang palad, dumating ang isang tiyuhin sa oras at hinayla si Anya sa isang tabi. Boyfriend siya ng nanay ko. Binigyan siya nito ng isang bote ng tubig. Nauhaw si Anya at wala ng oras para mag-isip ng husto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bote ng tubig ay alak na may mataas na nilalamang alkohol.
Pagkatapos makipag-usap, napagtanto ni Anya na hindi siya alkoholiko. Para ibahagi ang pressure sa ina ni Anya, araw-araw siyang nagtitimpla ng alak para makatulong sa mga gastusin sa pamumuhay ng pamilya. Matapos marinig ito, sinisi ni Anya ang sarili. Sarili niya lang ang inaalala niya. Hindi ko naiintindihan ang damdamin ng aking ina. Pagtingin sa responsableng lalaki sa kanyang harapan ay unti-unti siyang tinanggap ni Anya. Nang malaman ito ng aking ina, labis siyang natouch. Nagyakapan ang tatlong tao. Binabati kita sa muling pagtatatag ng iyong bagong pamilya. Mula noon, nagpasya si Anya na baguhin ang sarili. Natagpuan ni Anya ang kanyang mga magulang at humingi ng tawad sa kanyang pagiging bata. Nang makitang lumaki si Anya, natuwa si Natalia. Ginura ng dalawa ang mga naunang alitan nila. Dahil nagbago si Anya para sa mas mahusay, ang lahat ay umunlad para sa mas mahusay. Aktibong lumapima sa pintuan at isinayaw ang sayaw na minahal ni Anya noong bata pa siya para matumbasan ang kanyang kawalan ng pagmamahal. Nang makita ang pagsisikap ng kanyang ama, labis na naantig si Anya. Ang gitnang daliri ay naging hinlalaki. Ang pagmamahal ng mga magulang ay buo na. Ngayon isa na lang problema ang natitira. Mabilis na umalis si Anya. Hinanap niya ang kaibigan ni Kolya. Nalaman ni Anya na nagsikap si Kolya ngunit hindi tinanggap ng kanyang mga kasamahan. Sinimulan niyang pakawalan ang sarili. Ibinagsak ni Anya ang bote ng beer ni Kolya. Ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman sa kanya. Kung paanong inaliw ni Kolya si Anya, ngayon ay inaliw niya ito. Tutulungan daw niya itong magbawas ng timbang.